General Eduardo. Bumalik na si General Eduardo. Paalam, General Eduardo. Hindi makatarungan ito. Alam ng lahat sa lungsod ng mayaman si Eduardo ay may babaeng kasama na nakasama niya sa hirap at ginhawa. Ang pamilyang imperial, hindi ito pagpapala sa kasal. Ito'y kahihiyan para sa mga reyes. Ang babaeng iyon, kahit naggaling sa simpleng buhay, minsan niyang iniligtas ang buhay ng emperatris. Sa ganoong kalakas na karibal, si Rosalie, paano siya mananalo ng pagmamahal ni Eduardo? Ang pag-ibig ang pinakawalang kwentang bagay sa mundo. Kung may silbi ang pagmamahal, ang babaeng iyon, bakit hanggang ngayon ay kasama pa rin siya? Ikaw, bilang isang dalaga, nangangahas kang magsalita ng ganyan? Wala ka bang hiya? Tatay, walang kwenta ang pag-ibig. At mas walang kwenta ang reputasyon. Ang kapangyarihan lamang, mula noon hanggang ngayon, ang hinahangad ng lahat. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, masyadong mahalaga ang reputasyon para kay Lolo. Kaya ninakaw ni Emperador Gabriel ng Chase ang ating imperyo. Kung malaman ito ni Lolo mula sa kabilang buhay, na ang kasal ng kanyang sariling apo ay ginagawang katatawanan ng ating kaaway, hindi ba siya magagalit? Hindi ka ba nagagalit? Ako, nagagalit ako. Tumahimik ka. Gusto mo bang maghimagsik? Ang mga reyes ay laging may dugong mapanghimagsik. Kung hindi, paano tayo nagkaroon ng lakas ng loob na sakupin ang imperyong ito? Tatay, nangangahas ka bang sumabay sa akin sa sugal na ito upang ang mga reyes ay umabot sa rurok? Paano mo ito gagawin? Gaya ng husto ng pamilyang imperial, pakakasalan ko siya. General Eduardo. General, nagkaroon ng mataas na lagnat ang Frostine at nagiging walang malay dahil sa init. Pakiusap, General, puntahan mo siya. General, huminto ka. Ang ganda ng Ginang Santos. Ano ba yan? Hindi marunong sa medisina ang General Eduardo at walang magagawa ang pagpunta niya doon. Kaya imbes, hayaan ang personal kong doktor, puntahan siya. Oo, Ginang Santos. General Eduardo, dapat puntahan mo pa rin ang Frostine. Malubha ang sakit ni Frostine. Dapat ko siyang makita ng personal. Kung iyan ang gusto ninyo, General. Bitawan mo? Huwag mo akong abalahin sa paghatid sa General. Hindi ito dahil sa selos. Iniisip ko ang kapakanan ninyo, General. Kung aalis kayo sa bahay na ito ngayong araw, tiyak na kayo ay pupulaan ng mga sensor sa publiko. Masasabihan kayong lalaking mas pinapabura ng kerida kaysa sa asawa. Alam ko na kayo at si Frostine ay may matibay na samahan. Maghihintay ako rito kasama ninyo. Maghihintay tayo hanggang ang doktor ko ay magkumpirmang maayos siya. Saka tayo magpapahinga para sa gabi. Napakamaalalahanin ninyo, Ginang Santos. Ang doktor ko ay sinanay sa palasyo, walang panlilinlang para magpasikat na hindi pa niya nakita ang maliit na pagpapanggap na may sakit, isang mangkok ng pampakalmang sabaw at gagaling siya agad. Ano? General, Ginang, bumaba na ang lagnat ni Frostine. Nagpapahinga na siya ngayon. Salamat, Ginang Santos. Ngayon, General, makakapagpahinga na ba tayo?
General Eduardo ngayon. Maaari ka nang magpahinga ng mahinahon. Tama ka talaga, mahal. Ako ang aasikaso sa iyo ngayon para makapagpahinga ka. Tama ka, mahal. Ganun pala ang sitwasyon. Bakit ka nag-iisa rito, nakatayo sa malamig na hangin? Nakatutok ang lahat ng mata sa ngiti ng bagong kasal. Walang nakaririnig sa iyak ng dati. Naghintay ako rito buong magdamag. Ang malamig na hangin ay wala sa akin. Ako ang may kasalanan. Lahat ay kasalanan ko. Frostine, huwag kang umiyak. Nasasaktan ang puso ko sa luha mo. Ginang, nagtatanghal ba sila ng dula? Mahal, gabi na talaga. Bakit hindi mo isama si Frostine sa karwahe sa unahan at magtungo sa palasyo? Sa daan, maaari mong ipaliwanag ang mga bagay nang maayos kay Frostine. Salamat sa mungkahi, mahal. Tara na. Ginang, si Frostine ay walang pakundangan. Kayo at ang general ay pupunta sa palasyo para makipagkita sa kanyang kamahalan. Ano ang ginagawa ng isang kerida na sumusunod? At naglakas loob pa siyang sumakay sa karwahe ninyo. Iyon ang palasyo ng emperador. Anong klaseng lugar ang palasyo? Ito ay isang lugar kung saan ang katayuan at antas ang pinakamahalaga. Hindi ako naniniwalang siya ay makakapagmayabang sa loob ng mga pader ng palasyo. Tayo na. Nagpapakumbaba ang iyong lingkod at nagbibigay galang, mahal na hari. Tumayo ka, tumayo ka. Bakit ka nagpapakilala sa pamilya? Alila, magdala ka ng upuan. Opo. Rosalie, tumayo ka na lang dyan ng tahimik. Ang mga bagong maharlika at ang mga dating ministro ay nag-aaway na. Ang pagpapakasal ko kay Eduardo ay isang pagpapakasal na makapagpapahupa ng tensyon sa pagitan ng dalawang pangkat. Kung ang reyna ay maglakas loob na hamakin ako, wawasakin niya ang maselang balanse na pinaghirapan ng mahal na hari. Mahal, tingnan mo. Ang ganda ng tindig ni Rosalie. Parang isang utusan sa palasyo, di ba? Rosalie, umupo ka dito. Kailangan kong dumalo sa isang pagpupulong sa mahal na hari, kaya mauna na ako. Mahal. Magaling si Rosalie. Pagkatapos lang ng isang gabi, naipagtanggol ka na niya ng ganito. Saan ka makakahanap sa mundong ito ng lalaking tunay na nagmamalasakit? Napakalambing ng asawa ko sa akin. Dapat kong pasalamatan si Frostine dahil sa pagtuturo sa kanya ng maayos. Huwag mong isiping mapapalitan mo ako. Kung gayon, kailangan kong magsalita para kay Frostine. Alam ng lahat na ang isang kerida ay hindi naiiba sa isang alipin. Kahit sinong babae ay pwedeng pumalit sa kanya. Kung talagang pinahahalagahan ka ng isang lalaki, dapat gawin kanyang pangunahing asawa na hindi mapapalitan. Hindi ba tama? Inyong kamahalan, tingnan ninyo. Masama ang pakiramdam ko kagabi at hindi man lang ako dinalaw ni General kahit minsan. Rosalie, alam ng lahat na si Frostine ang aking tagapagligtas at pinakamamahal na kaibigan. Anong kapal ng mukha mong agawin si Eduardo at pabayaan si Frostine? Humihingi ako ng paumanhin. Inyong kamahalan, kahapon ang aking kasal kay General. Iyon ang aming gabi ng kasal. Wala akong nakikitang mali sa ginawa ko. Ito, talaga bang kasalanan iyon? Wala kang hiya! Lahat tayo dito ay may asawa na. Hindi ko maintindihan kung bakit si Frostine ay nagpapakipot pa. Ang kapal mo, ang aking palasyo ay hindi iyong bakuran. Paano ko papayagan na magkalat ka ng ganyang kabastusan? Mga guwardiya, sampalin siya. Opo. Sandali. Inyong kamahalan, kung masasampal siya sa mukha, kapag umalis siya sa palasyo, makikita ng mga tao. Tama si Frostine. Huwag na ang pagsampal. Dapat mong pasalamatan si Frostine dahil siya ang nakiusap para sa iyo. Salamat sa iyo, ate. May mungkahi ako. Palitan na lang ng pagpalo. Magandang ideya.
Mga guwardiya, Rosalie, kapag nasugatan at dumudugo na ang balat mo, paano mo pa maaakit ang asawa mo? Kamarinyo, alam kong nagpakita ako ng hindi nararapat sa harapan ng hukuman. Hindi pa nga lang ang pagpalo, kahit pagputol-putulin ako, ay hindi sapat na parusa. Ngunit kung ako ay nagdadalang tao na sa anak ni General Eduardo, pagpapalong ito maaari bang mapatay ako at ang sanggol? Nagbuntis ka pagkatapos lang ng isang gabi? Nangangarap ka. umusog ka. Rosalie, bakit ka pa nakaluhod? Tumayo ka. Salamat, Kamarinyo. Kamarinyo pakiusap, hilingin po ninyo kay General Eduardo na bigyan ako ng kalayaan. Ngayon ay may bagong babae na sa tahanan ng General. Kung magpapatuloy ito, tiyak na makakalimutan niya ang samahan namin. Huwag kang mag-alala. Ako ay maninindigan para sa iyo, Rosalie. Tanggapin ang aking kautusan. Tinatanggap ko ang kautusan. Nauna nang pumasok sa tahanan si Frostine at siya ang kasama ni Eduardo noong siya ay nagsisimula pa lamang. Bagamat siya ay isang kerida siya ay. Tulad mo kasama ni Eduardo, bilang puno ng pamilyang Santos, dapat kang maging mabait at mapagpatawad at huwag humusga batay sa estado. Ako ay hangal. Hindi ko nauunawaan ang ibig mong sabihin. Si Frostine ay mas matanda sa iyo. Mula ngayon, tatawagin mo siya ate. Bakit hindi mo tinatanggap ang kautusan? Maliban na lang kung ayaw mo? Sinusunod ko ang utos. Rosalie, mukhang may galit ka. Wala akong galit. Inyong kamahalan, kita nyo? Ayaw pa rin niyang tawagin ako ng tama. Hindi mo sinusunod ang utos. Rosalie, sinusuway mo ba ako? Hindi ko magagawa yon. Iniuutos ko sa iyong maghain ng Frostine tea ngayon. Tapos na ang usaping ito. Ano sa palagay mo? Ang tsaa na ito ay ipinagkaloob ng inyong kamahalan. Kunin mo na. Si Eduardo ito. Tamang-tama ang timing. Ang clumsy. Walang galang na babae. Sino ang nagpahintulot sa iyong maghain ng tsaa ng ganyan? Patawarin niyo po ako. Inyong kamahalan. Dahil lang ako ay laging minamahal mula pagkabata. Hindi pa ako naghain ng tsaa kaninuman. Rosalie, tumayo ka. Bumalik na ang asawa ko. Asawa ko, nakabalik ka na. Pinaghahain mo si Rosalie ng tsaa? Ano ang lakas ng loob mong magmungkahi ng ganyan? Oh, Ate, Rosalie ang aking asawa, talaga. Ito, hindi ba ito sobra na? Ito, Oh, nagpapanggap siya ni hindi niya hinawakan ang tasa ng tsaa. po. Tama si Frostine. Okay ako. nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Paano ito magiging peke? Frostine, kahit na ako ay madalas magpalambing sa iyo, sa labas. Rosalie ang asawa, ikaw ang kerida. Ang tsaa, naglakas loob siyang ihandog ito. Naglakas loob ka ba na inumin ito? Mahal na hari, tingnan mo ang Rosalie. Hindi siya mabuting tao. Huwag kang mag-alala. Ako ay magsasabi sa emperador para sa iyo. At makakamit mo ang katarungan. Salamat mahal na hari. Hindi ako makatiis sa mga baguhan na mga mayabang at nag-aapak sa kanilang mga nakatatanda. Rosalie, kahit ang emperador ay kakampi sa akin. Maghintay ka lang. Mahal na hari, mayroon akong kahilingan. Hayaan mo akong maghula. Reyna, gusto mong humingi ng gantimpala para sa iyong mahal na kaibigan ulit. Mahal na hari ay matalino. Sa pagkakataong ito, hindi ito gantimpala. Ito ay katarungan. Ignoranteng babae, palaging nagdudulot ng problema sa akin. Ano ba ang nagawa kong mali? Pinag-uusapan na ito ng buong palasyo. Sa Kuning Palace, binigyan mo ng upuan ang kerida ni Eduardo, samantalang ang anak na babae ng Duke ng Jen ay napilitan na tumayo at magsilbi. Sinusubukan ko lang namang pababain ang pride ni Rosalie para kay Frostine, para hindi siya magyabang dahil sa pabor. Alam mo bang ang Duke ng Jen ang leader ng lumang paksyon? Ang paghamak kay Rosalie ay isang sampal sa mukha ng lumang paksyon. Ang hidwaan ng lumang at bagong paksyon ay nagsimula ng humupa at sinira mo ang lahat. Paano naman nangyari yon? Bilang emperatris, ginugulo mo ang mga gawain ng estado. Sa mga kerida mo lang inuubos ang araw mo, makitid ang pangunawa mo.
at kusa kang nagpapakababa. Bilang nakatatandang kapatid, nakikialam ka sa mga usapin sa kwarto ng kapatid mo. Wala kang hiya. Sa utos ko, mula ngayon, ang Emperatrice ay ikukulong sa Kuning Palace. Mahal na hari, Rosalie, huwag mong isipin na dahil ipinagtanggol ka ng asawa ko noong nakaraan, talagang may pakialam siya sa'yo. Sa bandang huli, makikita rin niya ang mga pang-aakit mo. Hindi nga niya nakikita ang sayo. Ako pa kaya? Ikaw, kapag naibunyag ko ang tunay mong pagkatao, siguradong mawawalan ng gana sa'yo ang asawa ko. May dumating na utos mula sa emperador. Siguro galing yan sa Emperatrice para magbigay ng katarungan para sa akin. Kautusan ng emperador? Isang maliit na kerida lamang. Ang Panginoon ang tatanggap ng kautusan. Ano ang kinalaman mo? Rosalie, tanggapin mo ang kautusan. Sa kapangyarihan ng langit, ipinahahayag ng emperador. Si Rosalie ay mabait at mapagbigay. Mahusay siyang naglingkod sa Mansyong Santos. Gagantimpalaan ng 10,000 tael ng ginto at 1,000 balutan ng sutla. Siya? Si Frostine ay nagpakita ng kawalang galang sa Panginoon, lumampas sa kanyang katayuan. Tatanggap siya ng 40 sampal sa mukha at ikukulong sa kanyang silid sa loob ng 3 buwan. Ito ang ipinag-uutos. Buong paggalang kong tinatanggap ang kautusan. Sampalin mo siya. Sampalin mo na siya. Frostina, Aking Panginoon, hindi maaaring suwayin ang utos ng emperador. To Miguel. Umalis na tayo. yamang ikukulong si Frostine, mananatili siya sa mansyon at magpapahinga ng maayos para sa pangangaso sa susunod na buwan. Ikaw ang sasama sa akin. Opo, aking Panginoon. Noong mga nakaraang taon, ako lagi ang kasama ng aking Panginoon sa pangangaso. Rosalie, sa anong karapatan? Katulong, magdala ng tubig. B. Nasaan ang tubig? Walang modo. Kunin mo agad ang tubig. Malapit nang dumating ang tubig? Frostina, Ang lupit ninyo, aking Panginoon. Sinabihan ninyong lumayas si Frostine. Sino ngayon ang maghuhugas ng inyong likod? Sino ang makikipagpaligo sa inyo? ikaw na malandi. Ang landi mo. Ate, paumanhin po sa pag-abala sa inyong pahinga. Hindi mo kayang panagutan ang mga kahihinatnan. Ginoo, si Frostine ay nakakulong ngayon sa kanyang tahanan. Kung kumalat ang balitang ito, magiging pagtataksil yan. Hating gabi na. Kung pauuwiin si Frostine ngayon, lalo lang magkakagulo ang mga chismis. Ngayong gabi, dito muna siya magpahinga. Humanap kayo ng bakanteng tolda. Magtiis na lang kayo sa gabi. Isang gabi lang. Pag nagpalita na ang mga gwardiya sa lungsod bukas ng umaga, saka ko siya pauuwiin. Opo, Ginoo. Ginoo, Ang lakas ng amoy ng alak. Saan galing tong lasing na to? Ito ay isang gintong dragon na may 5 kuko. Rosalie, Ang iyong sakop, Rosalie. Nagpapakumbaba ako sa mahal na hari. Rosalie. Ikaw ba iyan, Rosalie? Mahal na hari, narinig ko po na mayroon kayong kasintahan na pumanaw ng maaga. Rosalie ang kanyang pangalan. Mahal na hari, ako si Rosalie. Mahal na hari,
Natutulog na siya. Mahal na hari. Dahil lumapit ka sa akin, magiging piyon mo ako pansamantala. Mahal na hari. Mahal na hari. Sino ka? Sino ka? Ako, ang asawa ng isa sa mga tauhan ng hari. Ako, ang asawa ni Eduardo. Ako si Rosalie, anak ng Duke ng Jen. Ano ang dapat nating gawin? Tinatanong ko kayo, kagabi, ano ang nangyari sa ating dalawa? Sabihin mo ang totoo. Kung magsisinungaling ka, ito ay magiging isang malaking kasalanan. Kagabi, mahal na hari, nagkamali po kayo sa akin para sa isang tao mula sa nakaraan mo. Sinubukan ko ang lahat para pigilan ang pagpapahalaga ng mahal na hari. Pero, Isang tao mula sa nakaraan ko? kagabi, tinawag ako ng mahal na hari. Rosalie, Naiintindihan ko na. Sabihin mo, ano ang gusto mong kabayaran? mayroon kang sarili mong asawa. Mayroon ako ng sarili kong asawa. Wala akong gusto na kabayaran kahit anong uri. Hinihiling ko sa mahal na hari. Ituring ito na parang isang panaginip lamang. Wala akong ginagawa sa bahay nitong mga nakaraang araw. Wala akong nagawa. Bakit ang palasyo nagbigay ng ganito? Maraming regalo? Bakit sila nagbigay sa akin? Mga bagay para sa mga babae. Napakawalang ingat ng emperador. Hindi ito kabayaran. Inilalagay niya ako sa alanganin. May narinig akong gantimpala mula sa palasyo. Ang gaganda ng mga perlas. Mahal, para kanino ang gantimpalang ito? Ito. Sa palagay ko, isa na namang regalo ito mula sa kagalang-galang na emperadris. Para kay Frostine, pagmamahal na parang magkapatid, nakakaiinggit. Ganoon nga ang akala ko, dahil kami ng kagalang-galang ay magkapatid sa panunumpa. Nagustuhan mo ba, mahal? Oo. Kung gayon, bakit hindi tayo pumunta sa ating kwarto at tingnang mabuti? Ang headpiece na perlas na ito, kung ito man ay magdudulot ng swerte o kamalasan. Frostine, ipagkakatiwala ko ito sa iyo para alamin, para sa akin. Aling lantod ang nangakit sa emperador sa pangangaso ngayong tagsibol. Kung hindi lang ako nakakulong sa palasyo, dudurugin ko na siya ngayon din. Ang inyong kamahalan, ang set na iyon ng headpiece na perlas ng South Sea mula sa Siam sa kabangyaman ng bansa ay nawala na. Ang headdress set na gawa sa South Sea Pearls, nawala na. Ang ibig mong sabihin, ang headdress set na gusto ko? Opo, ang mahal na hari ay ipinagkaloob ito sa tahanan ng mga santos. Militar si Eduardo. Bakit ipagkakaloob ng mahal na hari sa kanya ang isang headdress set na gawa sa perlas? Mahal na Reyna, sa palagay ninyo ba, ang nagtatangkang umakit sa mahal na hari ay maaaring isang babae mula sa tahanan ng mga santos? Si Eduardo ay dala-dala lamang si Rosalie sa pangangaso ng tagsibol, ang asawa ng isang ministro na nakipagtalik sa emperador. Si Rosalie kaya iyon? Nangahas siyang magnakaw sa akin. Hindi ko kayang labanan ang mahal na hari pero kayang-kaya kitang harapin. Mahal na Reyna, ang Shaanxi Festival ay perpektong pagkakataon. Lahat ng mga babaeng maharlika ay dadaloy sa piging sa palasyo. Ang piging sa palasyo ng Shaanxi Festival ngayong taon ay dapat magkaroon ng bagong libangan. Ginang, may piging kayong dapat puntahan. Hindi pa rin naayos ang gulong. Ayos lang. Magpahinga ka muna rito habang inaayos ito. Maghihintay lang ako sa tabi. Salamat sa inyong pangunawa, Ginang. Magmaneho, papuntang palasyo. Frostine, ang karwaheng ito ay inihanda para sa ginang. Inihanda ang karwaheng ito para kay Ginang Santos.
Pareho tayong babae ni General. Kung magagamit niya ito, bakit ako hindi? Wala nang makakagamit nito ngayon. Nasira ang gulong. Inaayos na namin. Pero mukhang maayos naman ang gulong sa akin. Kung ayaw mo akong gumamit, sabihin mo na lang, huwag kang magpaligoy-ligoy. Ginang Frostin, Hayaan mo na. Kailangan ito ni Ginang Frostin. Ihatid mo muna siya. Ganun nga, anong ginagawa mo dyan? Paandarin mo na ang karwaheng ito. Kung mahuhuli tayo, paparusahan ka ni General Eduardo. opo. Ginang, nasira ang gulong. Sa daan. Wala namang mangyayari kay Ginang Frostin. Di ba? Kasalanan niya yon. Tara na. Ginang, ayos lang po ba kayo, Ginang? Paano mo pinapatakbo ang karwaheng ito? Gusto mo ba akong patayin? Mali po ang pagkakaintindi ninyo, Ginang. Sirang-sira na po talaga ang karwahing ito. Kayo po ang nagpilit na sumakay. Ikaw! Nagtataka ako, Rosalie. Paano siya napakakalmado? Kaya pala, dito niya ako inabangan. Bumalik ka na sa mansyon, ngayon din, at kumuha ka ng ibang karwahe. Gusto mo bang maglakad ako, papunta sa palasyo? Opo. Heto, binabati kita. Sige, pagod na po ba kayo, mahal na Reyna? Pare-pareho lang ang handaan sa palasyo tuwing taon. Parehong mga awit at sayaw. Naiinit na ako. Rosalie, nabalitaan kong bago ka ikinasal, magaling na mananayaw ka raw. Bakit hindi ngayon, ipamalas mo sa akin? Mahal na Reyna. Ang aking kakayahan ay mahina at hindi pulido. Paano ito makakapantay sa mga mananayaw ng palasyo? Ang mga nagtatanghal sa pista ng Shanxi ay palaging sa tradisyon, mga mananayaw at aliw. Para sa Reyna na ako lang ang piliin. Nakakahiya talaga. Kaya, ako ba ay hindi karapat-dapat na makita kang sumayaw? Ginang Santos, ang yabang mo, kahit si mahal na Reyna ay hindi ka mapapayag? Hindi ko po kailanman magagawa na magmayabang. Ito lang po, sa pista ng Shanxi, wala pang nauna ng mga maharlikang babae, ang magtanghal ng sayaw, hindi ko po magagawang sirain ang tradisyong ito. Sinasabi mo ba na para sa isang simpleng handaan sa palasyo? Ako, bilang Reyna, ay hindi makapagbabago ng kaugaliang ito. Patawarin niyo po ako, mahal na Reyna. Wala po akong ganoong intensyon. Mahal na Reyna, kung sabihan kanyang sumayaw, sumayaw ka. Kung sinira mo ang kalooban ni mahal na Reyna, anong parusa ang nararapat sa iyo? Ang Emperatriz! Bakit siya tumitira kay Ginang Santos? Para siguro sa kanyang kaibigang Querida ulit, ipinagtatanggol niya ito. Ang Emperatriz ng isang bansa ay napakawalang katwiran. Napaka-agresibo. Malinaw na tinuturing niya ang mga maharlikang babae bilang mga laruan. Kawawa naman si Ginang Santos. Hindi siya marunong sumayaw at hindi rin siya makakatanggi. Kung ako ang nasa kalagayan niya, iyak ako sa galit. Tama na. Nakakainip na. Uuwi na ako sa aking silid. Mahal na hari, kasi simula pa lang ng piging sa palasyo. Kung aalis kayo, sino ang mamumuno rito? Ginang Santos? Kayo ang dahilan kung bakit nagsimula ito. Magmakaawa ka agad sa kanyang kamahalan. Ipinagmamakaawa ko ang inyong kapatawaran, Emperatriz. Ako ay iinom ng 3 baso bilang parusa. Sandali. Hindi mo ba nakikita na ang alak ni Ginang Santos ay lumamig na? Pumunta ka at kumuha ng mainit-init na alak. Kukuha ako kay Ginang Santos ng alak. Salamat, mahal na hari. Nakalalaso ng alak. Ginang Santos, hindi ka ba iinom? Kanina, ang sipag-sipag mo na uminom ng 3 baso, mukhang si Rosalie, ay hinahamak ang aking alak. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ipinagpapaliban mo ang piging sa palasyo. Paano mo madadala ang responsibilidad na iyan? Kung ayaw mong inumin, ako na ang iinom para sa iyo. Paano nila nagawa ito? Uminom ka. Uminom.
Huli na ba ako? Maaari nang umalis. Opo. Yo! Ang galing ng palabas, ang inyong kamahalan. Kung malaman ng emperador ang mga kalokohan ninyo, baka kayo'y muling ikulong sa inyong silid. Silid ng konsorte, wala kayong kaalam-alam. Ang pagdaragdag ng bago sa pista ng Shaanxi ay kagustuhan ng emperador. Ang mungkahi kong sumayaw si Rosalie ay may mabuting hangarin. Ano naman ang espesyal sa pagsasayaw? Nabalitaan ko, ang inyong kamahalan, na pambihira ang inyong husay sa paggamit ng pana. Mas gugustuhin ko pang makita kayong mamana. Ang mungkahi ko ay mas bago kaysa sa inyo, di ba? Ikinukumpara mo ako sa isang tagapag-alit lang. Hindi naman patas yon. Ang inyong abang lingkod ay nais lamang masaksihan ang inyong kagandahang asal. Ang silid ng konsorte ang paborito ng emperador at pangunahing katunggalin ng emperatrice. Ang kaaway ng aking kaaway ay maaaring maging pansamantalang kakampi. Ang silid ng konsorte ang nag-udyok nito, kaya siya ang dapat kong suportahan. Ang inyong kamahalan, ang inyong abang lingkod, ay sumasang-ayon sa mungkahi ng silid ng konsorte. Kung kayo po ang magpapakita ng halimbawa sa inyong husay sa paggamit ng pana, tunay nga itong magpapakita ng katapangan ng mga kababaihan ng dinastiyang Chase, ng kanilang kabayanihan, ng kanilang lakas, hindi kukulangin sa sinumang lalaki. Kung mabalitaan ng mga sugo mula sa ibang bansa, ang ganyang kabayaning pagmamalaki ng inyong kamahalan, tiyak na manginig sila sa harap ng kapangyarihan ng dinastiyang Chase. Ako ay handang magsilbi bilang inyong kamahalan target upang magbayad para sa aking naunang kawalang-galang. Reyna, sa iyong baguhan at mahinang husay sa paggamit ng pana, nakakahiya kung mamintis ka, mas nakakahiya kung hindi ka pa bumaril. Ano ang pipiliin mo? Mga tagapaglingkod, para sa Reyna, iharap ang pana at mga palaso. Opo. Rosalie, nangangahas kang maging target? Pinagpapustahan mo ba na hindi ako bumaril? Natural na naniniwala ako sa husay ng Panginoon sa paggamit ng pana. Kung may pag-aalala ang Panginoon, handa akong sumulat ng kasulatan. Kahit ako'y mamatay dito, iyon ay kapalaran at hindi kasalanan ng Panginoon. Hindi ka takot sa kamatayan. Noong panahong isinapanganib ng Panginoon ang sariling kaligtasan at sumama sa kampanya ng hukbo, ako'y nananatiling nagbuburda sa aking silid. Ang isang babaeng walang takot tulad ng Panginoon ay lubhang naiiba sa aming mga babaeng nasa silid, sa pananaw at katayuan. Matagal ko nang itinuring ang Panginoon bilang aking huwaran. Kahit na ang galing-galing mo sa pagsasalita, hindi ako magpapigil. Ako ay nagsasabi lamang ng totoo. Babaril ka ba o hindi? Kung hindi, hayaan nating magtanghal ang mga mananayaw. Kailan ko sinabing hindi ako babaril? Rosalie, gaano man karami ang iyong papuri, mamamatay ka pa rin. Dahil ginayuma mo ang emperador. Mahal na hari, bakit kayo nag-umpisa ng handaan nang wala ako? Mahal na hari, ang palaso ninyo, muntik na akong mapatay. Ang gaganda ng mga perlas. Nasira sila. Ang kapal mo, ang mahal na Reyna, ay hindi sinasadya iyon. Anong karapatan mong sisihin siya? Lumuhod ka kaagad. Ang mahal na Reyna at ako ay hindi kailangan ng ganyang formalidad. Ikaw na lang ang lumuhod kung gusto mo. Patawarin niyo po ako, mahal na hari. Kapag nakauwi na ako sa mansyon, ay didisiplinahin ko siya ng maayos. Frostine, Pinoprotektahan ako ng asawa ko. Wala kang karapatang disiplinahin ako. ako ang may bahay ng Mansyong Santos. Iyon ang karapatan ko. Mukhang hindi mo pa alam, ate. Noong gabi ng pangangaso sa Tagsibol, kung paanong ipinangako ng general na gagawin akong tunay niyang asawa. Kaya dapat mong pahalagahan ang huling mga araw mo bilang tunay na asawa. Frostine ay pumunta sa pangangaso sa Tagsibol.
Ang headpiece na perlas ng South Sea sa kanyang ulo. Kaya siya ang pinaboran ng emperador noong pangangaso ng Tagsibol. Kay gulo na ng mundo, talagang mabait ang puso ni Ginang Santos. Kung hindi ko ito nakita sa aking sariling mga mata, hindi ako maniniwalang ganoon kabastos ang isang kerida. Ang headpiece na perlas na ito na kay Frostin, saan niya ito nakuha? Mahal na Reyna, maikli ang iyong memorya. Ang headpiece na ito ay galing sa Imperial Treasury. Regalo mo ito sa akin. Ang kapal ng mukha mo, Frostin. Regalo ni Emperador. At sinasabi mong galing sa akin. Kalasad lang ba ako para sa inyo ng emperador, sa inyong iligal na relasyon? Sayang naman, nasira ito ng iyong palaso. Ano? Inaasahan mo bang babayaran ko ito? Gusto kong palitan mo ito ng mas magandang headpiece. Nangangahas kang humingi. Ang isang perlas mula rito ay mas mahalaga pa sa buhay mo. Iisipin ko sanang iligtas ang iyong kahabag-habag na buhay, pero patuloy kang sumusugal. Mahal na Reyna, nawawala na ba ang isip mo? Sa bagay na ito, malinaw namang ikaw ang may kasalanan sa simula pa lang. Bukod pa riyan, ikaw ay hindi magaling sa martial arts. Sa labanan, kailangan mo pa rin ng mga tropa ni Eduardo para protektahan ka? Hindi ka dapat nagpapaputok ng palaso sa isang piging sa palasyo? Tumahimik ka. Frostine, mahal na hari, kasing tapang din ng mga lalaki ang mga babae. Anong lakas ng loob mo? Kasama ako sa inyo at sa general sa mga kampanya. Mas alam ko ang mga usaping militar kaysa sa iyo. Frostin, nakalimutan mo na ang iyong kalagayan. Nilabag mo ang mga tuntunin ng palasyo. Mga guwardiya, Mahal na hari, sinusubukan kong iligtas kayo. Nawala ko ang ating anak. Hindi na ako maaaring magkaanak para sa angkan ng mga Santos. Malaking sakripisyo iyon. Paano mo nakalimutan? Frostina. Hindi dapat gamitin ang nakaraang pabor para sa pansariling kapakanan. Sa lahat ng mga taong ito, hinayaan kita na ituring na kapantay. Iyon ay dahil sa aking kabutihan. Ngayon, nakalimutan mo na kung sino ka. Kung gayon, hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Sampalin mo siya. Huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi. Kung hahampasin mo ako, paano mo ipapaliwanag iyon sa general? Si Eduardo ay hindi isang tangang nahuhumaling sa pag-ibig na hindi mabubuhay nang wala ka. Bukod pa riyan, magkapatid kami sa dugo. Bakit niya ako kakalabanin dahil lang sa isang kerida? Dumating na ang emperador. Anong ginagawa ng emperador dito? Kaya ba? Para sa kanya siya narito. Dalhin siya palayo. Mabuhay ang emperador. Tumayo. Narinig ko na ikaw, Emperatrice, ay nangaapi sa mga maharlikang babae sa hardin ng imperyo. Wala bang anumang bagay na magpapagulo sa iyo sa harem? Ang kagalang-galang mo ay personal na mamagitan para kay Frostin. Talagang may nangyayari. Kagalang-galang, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang piging sa palasyo ay nagpatuloy gaya ng dati. Paano ko maaaring apihin ang sinuman? Nasaan siya? Sino? Mangyaring maging mas tiyak, kagalang-galang. Iniisip mo ba akong tanga? Nasaan ang maharlikang babae na iyong pinahirapan? Ibigay mo siya. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ng kagalang-galang mo. Kung gayon, ikaw ba ay nangangahas na sumumpa sa iyong posisyon bilang Emperatrice? Ang kagalang-galang mo ay nagbabanta sa akin. Para sa ilang hindi kaugnay na babae. Mukhang hindi mo ito aminin hanggang sa mahuli ka sa akto. Mga gwardiya, halughugin ang lugar. Ano ba naman yan? Hindi ko man lang siya makilala. Ano ang kanyang nagawang mali? Paano ka, ang Emperatrice, naging ganito kalupit? Hindi niya iginagalang ako, ang emperatrice. Bakit hindi ko siya parusahan? Hindi niya alam ang mga patakaran. Ang pamilya ng kanyang asawa ang dapat magdisiplina sa kanya. Bakit ka ganoon kalupit? Mahal na emperador, ipagtatanggol mo ba siya sa harap ng lahat ng mga taong ito? Isang babaeng may asawa. Ang lahat ng tao sa ilalim ng langit ay aking mga sakop.
Naghahanap ako ng katarungan para sa aking sakop. Paano iyon pagtatanggol sa kanya? Ang mga babae ang nagliligaw sa mga lalaki. Ang mahal na emperador ay hindi dapat maging isang pinunong nahuhumaling sa mga babae. Anong lakas ng loob mo? Ngayon, nangahas kang punahin ang aking kabutihan. Bukas, mangahas ka bang umupo sa aking trono? Hindi ako mangahas. Pakiusap, patahimikin ninyo ang inyong galit. Nabigo akong disiplinahin ng maayos ang kerida ng aking asawa. Mahal na Reyna, siya ay sumusunod lamang sa mga patakaran ng palasyo. Paano naging mali iyon? Ikaw? Mahal na emperador, ako ang asawa ni Eduardo. Rosalie, ito ang kerida ng aking asawa. Frostine. Ang babaeng ito ay ang kabit ni Eduardo, Frostine. Yamang usapang pamilya ito ng sambahayan ng Haring Tiyuhin, hindi ako makikialam. Kanina, nagmadali ako. Ang bagay na ito, bagamat may dahilan, ngunit huwag ninyong pabayaan muli ang mga buhay. Opo. Inaamin ko ang aking pagkakamali, mahal na hari. Mahal na hari, si Concubine Frostine ay kailangang umuwi sa mansyon para magpagamot. Nakikiusap ako sa mahal na hari na payagan ako na isama muna si Frostine pabalik. Pinapayagan. Rosalie, bakit mo ako iniiwasan na parang salot? Mahal na hari, ang relasyon ko sa emperador ay wala ng iba, kundi bilang isang sakop at kanyang pinuno. Hindi tayo dapat magkita ng pribado. Ang ganda ng hindi dapat magkita. Narinig ko na may babaeng pinarusahan sa sambahayan ng Haring Tiyuhin at agad akong dumating dito. Kaya mukhang isa lang akong katatawanan sa iyo. Mahal na hari, anong kabutihan ang mayroon ako? Upang magkaroon si Eduardo ng ganoong asawa at anong kabutihan ang mayroon siya. Ang kasal ninyo, ako ang nag-ayos noon. Ang nangyari ay nangyari na. Iyon na ang kalooban ng langit. Ako ang anak ng langit. Ang kalooban ko ay kalooban ng langit. Kung papayag ka, Mahal na hari, huwag mo nang sabihin. Pakiusap, mahal na hari, huwag ninyong sabihin iyan. Nalampasan ko na ang aking hangganan. ayos lang. Tama ang emperatris. Hindi ka dapat maging isang pinunong nahuhumaling sa mga babae. Sa kapayapaan ng imperyo, bakit hindi ako? Magkaroon ng trono at kagandahan. Gusto ko ang lahat. Mahal na hari, kung ipipilit ninyo ang landas na ito, mahal na hari, kahit pa mawala ang aking buhay, ako ay gagabay sa inyo, pabalik sa tamang landas. Sige, ilapag ang pantali. Hindi kita pipilitin. Mahal na hari, ang aking tunay na damdamin ay nasa panyong ito. Pagkatapos basahin ito ng mahal na hari, pakiusap, sunugin ito. Ito ay isang regalo mula sa mahal na hari kay Ginang Santos, isang perlas ng Timog Dagat. Ibinabalik ang mga perlas na puno ng luha sa aking mga mata. Ginang Santos ay determinado na putulin ang kanyang ugnayan sa inyong kamahalan. Hindi iyon ang totoo. Ibinabalik ang mga perlas na puno ng luha. Sana'y nagkita tayo bago pa ako ikasal. Hindi naman ayaw ni Rosalie na makasama ako. Dahil nga, mahal niya ako. Kaya ayaw niyang magdusa ako sa iskandalo ng paghahangad sa asawa ng iba. Inyong kamahalan, si Ginang Santos ay isang babaeng may mataas na pagkatao. Sayang nga lang, may asawa na siya. Umalis ka na. Magpadala ka ng ilang tiktik. Para bantayan ang likurang bakuran ng tirahan ni Eduardo. Opo, inyong kamahalan. Matalino talaga si Ginang Santos. Sa hinaharap, sa loob ng palasyo, tiyak na magkakaroon siya ng pwesto.
Si Rosalie at ang emperador ay tiyak na magkaugnay. Imbestigahan mo ito para sa akin. Opo, inyong kamahalan. Naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan at kasaganaan ng inyong mga kamahalan, ang emperador at emperatris. Mga pinagpipitaga ng kawani, mag-inuman tayong lahat. Rosalie, ito ang paborito mo. Salamat, mahal. Tunay na mapagmahal na mag-asawa sina Eduardo at Rosalie. Matapos magwakas ang Shaanxi Festival, ang Emperatrice ay nagsimulang maging palaging mabait sa akin. Mukhang gusto niya akong gamitin para supilin si Frostine. Eduardo, may sariling kamay ang asawa mo. Bakit ikaw ang naglilingkod sa kanya? Mahal ko, huwag mo na akong paglingkuran. Nag-aalala ang emperador sa kanyang general sa harap ng lahat at nawawalan siya ng autoridad bilang isang lider militar. Salamat po sa inyong pag-aalala, mahal na hari. Rosalie, anong nangyayari? Marahil, buntis siya? Tawagin ang manggagamot ng hari. Maligayang bati, General Eduardo. Ang Ginang Santos ay 3 buwang buntis. Rosalie, magiging ama na ako. Ang aming pamilya, ang mga Santos. Sa wakas ay may tagapagmana na. 3 buwan, kaya ang batang ito ay dumating noong tagsibol. Buntis si Rosalie. Gantimpalaan siya ng 10,000 gintong barya, 1,000 ektarya ng matabang lupa, buksan ng ingatang yaman. Ang lahat ng kawani ng palasyo ay gagantimpalaan ng buong kaya. Ang kalakihan ng gantimpala ay katumbas ng pagkapanganak sa isang prinsipe ng korona. Salamat po, mahal na hari, sa napakataas na pagpapahalaga sa aming pamilya. Mahal na hari ay nagkakamali sa pag-aakalang ang dinadala kong anak ay sa kanya. Mahal na hari, kung patuloy kayong magbibigay ng gantimpala ng ganito, ang natitira na lang ay ang pagpapatawad sa lahat ng kriminal. Ang mga taong hindi nakakaalam ay maaaring isiping ang Ginang Santos ay nagdadalang tao ng iyong anak, mahal na hari. Ano ang ibig mong sabihin, konsorte? Pinahahalagahan ng emperador si General Eduardo at ang mga Santos. Ibig sabihin, pinahahalagahan kanya, mahal na hari. Magkasintahan na lubos ang emperador at emperatris. Naiinggit talaga ako roon. Tama si Rosalie. Konsorte, sa halip na mag-aksaya ng lakas sa pagpapalaganap ng gulo, bakit hindi mo subukang magdalang tao at magkaroon ng tagapagmana para sa pamilyang maharlika sa lalong madaling panahon? Minamahal na konsorte, lalo kang nawawalan ng hinahon. Humihingi ako ng paumanhin, mahal na hari. Mahal na prinsesa, may nakita kami. Isang tauhan ng palasyo na sumama sa pangangaso ng tagsibol ang nakasaksi mismo. Nang gabing lubhang lasing ang emperador, si Ginang Santos ay gusot-gusot ang damit nang siya'y bumalik sa kanyang tolda. Alam ko na, talagang siya ay isang mapaglinlang na haliparot. Ihanda mo ang lahat. Ako ay lalabas ng palasyo nang nakapagbalat kayo. Opo, Anong uri ng hamak na pugo ang nag-aakalang ito'y itinalagang maging phoenix? Mabilis na nagdalang tao si Rosalie. Kung magpapatuloy ito, wala nang lugar para sa akin sa tahanan ni Eduardo. Kapag naibalik ko na ang aking kagandahan, at lumaki na ang tiyan ni Rosalie at nagbago ang kanyang pangangatawan, tiyak na magsasawa sa kanya ang aking asawa at mananatili sa aking silid. Ganoon ba? Malinaw na ikaw ang talo. Sino ang nandyan? Maaari kitang tulungan na mapupuksa si Rosalie. Ang mga sapatos na ito na may borda ay gawa sa estilo ng palasyo.
Isa kang konsorte ng palasyo. Hindi ka naman tanga. Eksakto. Gusto kong makipagtrabaho sa mga taong matalino. Bakit ako makikipagtrabaho sa'yo? Kaya ko itong gawin mag-isa. Una, hindi ka kagandahan ni Rosalie. Pangalawa, tataas ang kanyang estado dahil sa kanyang anak. Ikaw naman, bukod sa kaunting kasaysayan mo kay General Eduardo, ano pang kalamangan ang mayroon ka? May punto siya. Parang hindi pera ang habol mo. Anong sama ng loob ang mayroon ka kay Rosalie? Si Rosalie, ang pekeng santa, hindi ba normal na siya'y kamuhian? Kahit na mawala si Rosalie, may ibang Iris Sally. Ang gusto ko ay hindi siya mapuksa isang Rosalie lang, kundi ang eksklusibong pabor ng general. Kung gayon, dapat mapuksa mo si Rosalie. Sa buong lungsod ng mayaman, mayroon bang mas mapagkunwari at uso kaysa sa kanya? Sa iyong mga kasanayan, kahit may bagong babae sa sambahayan, hindi sila magiging banta. Hindi ko inaasahan sa palasyo na may mga taong may katinuan din. Ito ay isang lihim na gamot ng palasyo. Maaari itong magdulot ng pagkalaglag at hindi na muling magdalang tao. Sa labas ng palasyo, walang makakakilala nito. Maghanap ng paraan para ihalo ito sa pagkain ni Rosalie. Rosalie, dapat mo ring matikman ang pait ng hindi pagkakaroon ng anak. Ang sabaw ng pugad ng ibon ngayon, parang may mali sa amoy. Nagbago ba ang recipe ng kusina? Ginang, ang sabaw ng pugad ng ibon na ito ay may dinurog na safflower. Ito ay isang lihim na gamot na ginagamit ng mga babae sa palasyo para mag-agawan ng pabor. Sa pinakamabuti, nagdudulot ito ng pagkalaglag o kawalan ng kakayahang magkaanak. Sa pinakamasama, maaari itong maging sanhi ng pagkawala ng dalawang buhay. Kung hindi ako naglingkod sa palasyo noon, hindi ko ito makikilala. Utang ko sa iyo ang pasasalamat ko ngayon. Pumunta ka sa tanggapan ng accounting mamaya at kunin mo ang isang taong sweldo. Sabihin mo na ito ang aking gantimpala. Hindi ko karapat-dapat ang gayong papuri. Ang paglilingkod sa tabi mo, Ginang, ay higit na komportable kaysa sa pagiging doon sa palasyong puno ng intriga. Ginang, naalala ko lang. Ang katulong ni Frostine ang humawak sa mangkok ng sabaw na ito. Sa sambahayang ito, bukod sa kanya, wala nang ibang napopot sa akin ng ganito. Maaari ba nating gamitin ang pagkakataong ito para mapalayas si Frostine sa bahay? Hindi mo ba naisip kung paano niya nakuha ang ipinagbabawal na gamot ng palasyong ito? May isang tao sa palasyo ang nais akong mamatay. Tama? Mayroon bang paraan para magsimula ang pagdadalang tao nang hindi nasasaktan ng katawan o Ginang, ano ang balak mo? gamitin natin ang kanilang panlalaban laban sa kanila? Ano ang nangyayari? Mahal? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Masakit ang inoon ko. Anong nangyayari? Masakit. Ang sanggol. Iligtas ang sanggol. Mahal? Mahal ko, gumaganda ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ngayon pagkatapos ng gamot. Panginoon ko, muntik na mawala ang ating anak. Pinagpala ka. Siyempre, ayos ka lang. Gabi na. Papahingahin na kita. General Eduardo, muntik nang makunan ang ginang dahil sa isang mangkok ng nilason na bird's nest. Sino ang maglalakas loob na maglason dito sa bahay na ito? Hindi ka panipaniwala yan. Ang naglason nito ay si Frostine. May ebidensya ka ba? Ang katulong ni Frostine ay nasa kusina at humawak sa bird's nest ng ginang. Rita, hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag sasabihin sa general? Ginang, karapatan ng general na malaman ang lahat. Rosalie, yamang alam mo ang totoo. Bakit mo itinago sa akin? Hindi mo ba alam na usapin ito ng buhay at kamatayan? Alam ko. Ikaw at si Frostine ay may malalim na pinagsamahan. Ayokong maging hadlang sa inyong dalawa. Hinihiling ko lang na imbestigahan mo ng mabuti.
upang malinis ang pangalan ni Frostine at malaman ko ang katotohanan. Ang bagay na ito. Ipapaliwanag ko ito sa iyo. Ginoo, ngayong gabi, dito ka ba sa aking silid magpapahinga? Hanapin. Opo. Tumigil. Ginoo, ano ang hinahanap ninyo? Ngayon, Rosalie halos naagasan. Frost. Hindi ko alam. Bukas, pupunta ako at aaliwin siya. Halos naagasan. Kaya buhay pa siya. Anong klaseng swerte meron ng Rosalie? Ang katulong ni Rosalie ay nag-akusa sa iyo na sinisiraan mo si Rosalie. Nabigyan ako ng maling paratang, Ginoo. Matagal na tayong magkasama at nagkakilala. Sa mata mo ba? Ako ay ganyan ng masamang babae? Huwag kang umiyak. Naniniwala ako sa iyo. Sa mga salita mo, ako ay kontento. Hanggat wala kang mahanap na ebidensya, Rosalie, hindi mo ako mapapahamak. Oh, ano pa ang hinahanap mo? Akala ko hindi tayo maghahanap. Kung wala kang kasalanan, wala kang dapat ikabahala. Hayaan mo lang silang maghanap. Sa huli, hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Sabi ko, naniniwala ako sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Mga gwardiya, huwag mong hayaang makagulo ang Frostine. Frostine, may gusto kang sabihin para sa sarili mo? Hindi ko alam kung ano ito. Kahit gaano mo kamuhi ang Rosalie, hindi mo dapat sinubukan saktan ang bata. Simula bukas, ikukulong ka sa estate. Pinapalayas mo ako sa mansyon. Ginoo! 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 Rosalie, pinapunta ko ang Frostine lumayo. Makakapahinga ka at magtuon sa pagbubuntis. Hindi ko hahayaan saktan kanya ulit. Hindi ngayon, pero paano sa susunod? Mahal kong Panginoon, naiintindihan ko ang lahat. Walang ipinanganak na masama. Si Frostine ay hindi lang nakakita ng malinaw sa isang sandali. Sana ay magmuni-muni siya ng malalim pagdating niya sa estate. Kung ang lahay ng babae sa mundo ay kasing dalisay at mabait mo, napakaganda sana nun. Magpahinga ka muna ngayon. Ang pagpapatalsik lang mula sa mansyon. Napakagaan ng parusang iyon. Ginang, muntik na siyang maging sanhi ng dalawang pagkamatay. Si Frostine ay pain lamang. Maaari siyang makatulong sa atin na mahuli ang isang mas malaking isda. Kataas-taasan, si Frostine ay ipinadala ni General Eduardo sa estate. Talagang sobra ang paghanga ko kay Frostine. Hindi lang siya nabigo na lasonan ng sinuman, nahuli pa siya sa proseso. Kataas-taasan, pababayaan na lang ba natin? Ang piyong ito ng ganoon na lang? Sino ang nagsabing itatapon natin siya? Ang asawa ay hindi kasing galing ng Querida, at ang Querida ay hindi kasing galing ng Kalaguyo. Maghintay ka lang, hindi pa rin kayang wala si General Eduardo sa kanya, sa ngayon. Ginang, pumunta ang general sa estate para makita ulit si Frostine. Ayos lang. Ang asawa ay hindi kasing galing ng Querida at ang Querida ay hindi kasing galing ng Kalaguyo dahil gusto niyang makita si Frostine ngayon. Kailangan niyang gumamit ng lihim na paraan. Kung magpapatuloy ito, baka maibalik pa ni Frostine ang pabor niya. Simula ngayon,
Gusto kong ihanda mo ang ilang sibuyas para sa akin, araw-araw. Opo. Talagang naglagay ng spice sa tabi ko ang emperador. Nasa tabi ko mismo. Dumating na ang unang malaking isda. Narito na. Pagtuunan mo ng pansin ang pagbubuntis mo. Huwag kang mag-alala. Ang mga nasa daan ay mawawala. Ang asawa ay hindi kasing ganda ng kabit. Ang kabit ay hindi kasing ganda ng lihim na relasyon. At ang lihim na relasyon ay hindi kasing ganda ng isang bagay na hindi mo makukuha. Para sa emperador, kapag mas hindi kayang kamtin ng isang babae, mas lalo siyang nag-iiwan ng marka sa isip mo. Frostine, maayos na maayos ka. Paano ka biglang namatay? Frostine ko, Panginoon ko, Panginoon ko, maghapon ka nang nagluluksa. Kung makikita ka ngayon ni Frostine, masasaktan din ang kanyang puso. sino sila? Napakalungkot sa mansyon. At ako'y nagdadalang tao. Hindi kita maaasikaso ng maayos. Kaya nag-aksaya ako ng kalayaan sa paghahanap ng dalawang kabit para sa iyo. Napakaganda naman ng pag-iisip ninyo, Ginang Santos. Ako ay magpapahinga na. Tara na. Frostine, nakita mo ba yon? Ang isang lalaki ay makakalimot sa kanyang nakaraan sa isang pag-ikot lamang ng kanyang ulo. Ano pa ang saysay ng paglalaban natin? Pagdating ng kagalang-galang na emperador, pagdating ng kagalang-galang na emperatris, pagdating ng kagalang-galang na konsorte ng silid ng konsorte. Tumayo ang lahat. Salamat po, inyong kamahalan. Ang bida ngayong araw ay hindi ako. Si Terry ito. Narinig kong si General Eduardo ay lubos na pinapaboran ng kanyang kamahalan. Maging ang pangalan ng binata ay personal na ipinagkaloob ng emperador. Hindi naman kasi tayo ay may emperatris na kapatid. Ang kapalaluan ay nauuna sa pagbagsak. Tayo ay maghihintay at magmamasid. Ang batang ito ay hindi masyadong kamukha ni Eduardo. Ganoon din ang nasa isip ko. Si Terry ay kamukha ng kanyang ina. Talaga? Kung gayon, dapat kong siyang tingnan ng mabuti. Ang ilong, ang mga mata, kamukha nga niya.
Mahal na hari, unang pagkikita nyo kay Terry, at ganito ka po ang pagkabalisa? Ang mga salita ng bata ay walang masamang intensyon. Patawarin mo po siya, mahal na hari. Dahil si Terry mismo ang nagtanong sa akin, ako ay tatanggap sa Terry bilang aking anak na pangako. Ano ang masasabi mo? Mahal na hari, ito ay lubhang hindi nararapat. Hinihiling ko po sa mahal na hari na muling pag-isipan. Agad-agad na nagkasundo kami ni Terry. Paano ito magiging hindi nararapat? Tumayo ang lahat. Ang binatang ito ay talagang batang may pambihirang talino. Ang ating dakilang dinastiyang Chase ay tiyak na magkakaroon ng isang dakilang general sa hinaharap. Terry, lumapit ka. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa iyo. Ang bata ay talagang marunong pumili ng ama. Ako'y nagtataka kung sino ang nagturo sa kanya nito. Silid nung konsorte. Anong ibig mong sabihin? Ang pangalawang malaking huli ay kumikilos na rin. Ang silid ng konsorte ang utak sa likod ng lahat. Ang siyang kumukontrol sa Frostin. Naaawa lang ako kay General Eduardo. Maaaring hindi na magtaglay ng apelidong Santos ang iyong anak. Nagbibiro ka, konsorte. Si Terry ay laman at dugo ng general at ako. Hindi Santos? Ano pa? Anong ibig mong sabihin, konsorte? Sinasabi mo bang ang aking Terry ay hindi tunay kong anak? May narinig lang ako na mga chismis at sabi-sabi. Ano? Kung chismis at sabi-sabi lang, hindi mo dapat binibigkas. Nakakahawa lang sa aming pandinig. Hindi ka ba nagtataka, mahal na hari? Hindi naman titigil ang iba sa pagtataka? Tama ba, General Eduardo? Konsorte, bakit hindi mo sabihin ng diretso? Ayon sa narinig ko, mahigit sa isang tao dito ngayon. Ang may sombrerong may sungay. Rosalie, nagtaksil ka na ba sa akin? Mahal ko. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Hayaan mong tanong ko ulit. Nagtaksil ka na ba sa akin? Hindi. Mga salita lang yan. Ginang Santos, handa ka bang manumpa? Gagawin kong sigurado na malaman ng lahat sa lungsod ng mayaman ang katotohanan na ang Rosalie ay isang hindi tapat at malibog na babae. Sa buong buhay niya, hindi siya makakapasok sa palasyo. Ginang Santos, sumumpa sa langit. Kung hindi ka tapat at ang anak na ito ay hindi sa kanya, ang buong angkan ng Song ay mamamatay sa masakit na kamatayan. Tama na. Sa harap ni Terry, patuloy mong tinatawag siyang anak ng bastardo. Sa tingin ko, ikaw, silid ng konsorte, ang walang modo na hayop dito. Silid ng konsode. Nandito ka para sa seremonya ng bata, hindi para magulo. Ang General Eduardo ay ginagago. Mahal na hari, bilang kapatid niya, matitiis mo ba ito? Nag-aatubili ang Ginang Santos na manumpa. May malay siya sa kasalanan. Kakatuwa. Ang pag-uugali ko ay walang dapat ipintas. Bakit hindi ako maglakas loob? Ako, Rosalie, sumusumpa sa langit, ang Terry, ay tunay na anak ng General Eduardo. Kung ako ay nagkasala ng pagtataksil, naway ang buong angkan ng Song ay mamatay sa isang kasuklam-suklam na kamatayan, magpakailanman muling maging hayop. Silid ng konsorte, kung hindi mo aalisin ang problema ngayon, bukas, ako ang maglilinis sa'yo. Rosalie, ikaw. Rosalie, hindi mo na kailangang magsumpa pa. Naniniwala ako sa'yo. Silid ng konsorte, kontento ka na ba ngayon? Tingnan mo ang ginawa mo sa kahabag-habag na babaeng ito, na idulot mo siya sa ganitong kalagayan. Talaga bang nangangahas kang manumpa? Hindi ka ba natatakot na ang buong pamilyang Song ay magdaranas ng kaparusahan? Wala akong nagawang kahit ano na labag sa aking sinumpaan. Paano ako magdaranas ng kaparusahan? Magkakatotoo ba ang ganoong masamang sumpa? Sino ang makakakita? Nangangahas ka bang sumailalim sa pagsusuri ng dugo? Ako. Pagsusuri ng dugo. Nakakahiya naman yon. Kung hindi ka nangangahas, ibig sabihin may konsensya kang nagkakasala. Silid ng konsorte, bakit mo ginagawa ito? Naniniwala ako kay Rosalie. General Eduardo,
Ilan lang namang patak ng dugo yan. Hindi naman ganoon kahirap. Habang tumatagal, lalo kong napapansin na si General Eduardo at si Ginoong Terry ay hindi masyadong magkamukha. Mabuti na ang pagsusuri ng dugo para hindi na mag-alala. Si General Eduardo sa hinaharap. Rosalie, ang mga chismis ay nakamamatay ng walang bakas? Gawin na natin ang pagsusuri ng dugo ngayon din. Nagpanumpa na ako ng matapat na pangako. Pero hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Hindi ako nagtitiwala sa iyo. Gusto ko lang na ang lahat dito ay maging malaya sa duda. Si. Dahil ipinipilit ng asawa ko, subukan na natin. Mga guwardiya, Tama na. Isang general ng kaharian, pinahihirapan ng walang kwentang chismis. Napakahiya. Tama po ang mahal na hari. Kapag lumabas ka sa pintuan ngayon, kung may mga has na bumulong sa likuran mo, ako, sa ngalan ni General Eduardo, ay aalisan sila ng ranggo at posisyon. Maraming salamat sa malaking pabor, mahal na hari. Nagpapakita ang mahal na hari ng paboritismo kay General Eduardo. Hindi ba kayo nababahala na magdaramdam ang mga opisyal ng court? ang silid ng konsorte ay tumututok sa akin. Siyang sigurado na si Terry ay anak ng mahal na hari. Hindi ko dapat payagan siyang magtagumpay. Salamat, mahal na hari, para sa pagtatanggol sa asawa ko at sa akin. Pero ngayon, kung magtatago ako sa likod ng iba, ang linya ni Terry ay magiging misteryo magpakailanman. Ano ang ibig mong sabihin, mahal? Dapat kong patunayan ang aking kalinisang puri. Ngayon, sa harap ng lahat ng aming mga pinagpipitaganang bisita, hinihiling ko sa lahat na maging saksi para makita kung si Terry ay tunay na laman at dugo ni General Eduardo. Rosalie, bakit mo ito ginagawa? Mahal na hari, bakit ninyo siya pinipigilan? Hayaan mo siya. Ayan, Terry. Hindi naman masakit. Dalin mo si Terry? Mahal na hari. Naghalo na sila. Imposible yan. Mahal na hari. Ngayong naghalo na ang dugo, mapapatunayan na ba nito ang aking kalinisan? Siyempre naman. Huwag kang magdiwang ng maaga, General Eduardo. Hindi laging maaasahan ang pagsusuri ng pagkakamag-anak sa dugo. Ikaw, Ang hindi mo alam, General Eduardo, nandito mismo ang kasintahan ni Rosalie. Huwag ka nang mag-abalang maghanap. Hindi ka karapat-dapat malaman kung sino siya. Tama na. Bakit napaka-impatient ninyo, mahal na hari? Hindi ko naman sinabing ikaw ang kasintahan. Isang perpektong magandang pagdiriwang ng unang kaarawan. At ginawa mo itong sirko. Una, paghuli sa mga kasintahan at pagpapangako. Ngayon naman, pagsusuri ng pagkakamag-anak sa dugo. Nandito ba ako para manood ng dula? Ito ay dahil siya. Si Rosalie ay walang hiya. Nagsisilbi lamang ako ng katarungan. Kung gayon, sabihin mo sa akin ito. Ano ang motibo mo sa pagpaparatang kay Rosalie? Ano ba ang balak mo? Alam naman po ng mahal na hari kung ako ba ang nag-imbento ng kwento laban kay Rosalie o hindi. Alam ninyo ang katotohanan. Akala mo ba'y tanga ako? Ang mga Reyes at ang mga De La Cruz ay palaging nag-aaway nitong mga nakaraang araw, kaya't dinala mo ang away mula sa korte patungo sa harem. Hindi ako. Ignorante.
Mahal na hari, paano dapat parusahan si Consorte de la Cruz? Ang mga babae sa harem ay hindi dapat makialam sa mga usaping pampamahalaan. Ang pinakamagaan na parusa ay pagbaba ng ranggo. Ang pinakamabigat ay isang puting seda na lubid. Mahal na hari, ang pangkat ng mga bagong ministro na pinamumunuan ng aking ama, hindi ninyo ako maaaring tanggalin. Ang kapal ng mukha mo. Isang pamilya lang na tulad ng mga de la Cruz, akala mo ba kayang kontrolin ang emperador? Kung mawala man ang isang De La Cruz, kaya kong itaas ang 1,000 pa. Ang mga De La Cruz ay nakadepende sa akin, hindi ako sa kanila. Mga guwardiya. Si Consorte de la Cruz ay tinanggalan na ng kanyang titulo. Ikukulong sa malamig na palasyo. Mahal na hari! Mahal na hari! Mahal na hari! Mahal na hari, Huwag kang mag-alala, naasikaso ko na ang lahat. Walang makakaistorbo sa atin. pakiusap. Mahal na hari, huwag ninyo akong ilagay sa mahirap na sitwasyon. Hindi ko kailanman papayagan ang aking anak na lalaki na tawaging ama ang ibang lalaki. Kayong mga lalaki ay maaaring magkaroon ng maraming asawa, ngunit hindi kayo makatiis na lokohin. Ayon sa utos ng emperador, may himagsikan sa Hilagang Kanluran. Si General Eduardo ay dapat magmarcha kaagad sa Hilagang Kanluran at labanan ang mga rebelde. Walang saysay ang paghihintay ng Hukbong Santos sa mga karagdagang tauhan. Namatay si General Eduardo sa labanan sa Hilagang Kanluran. Ito ba ang intensyon ng emperador? Ang mga usaping militar ay hindi para pag-usapan ng mga babae. Opo, Mag-focus ka na lang sa pagpapalaki kay Terry ng maayos. Ang magandang buhay para sa iyo at sa iyong anak ay malapit na. tyranting iyon. Dahil sa isang babae, pinabayaan niya ang sarili niyang general. Kung mapapasa kanya ang imperyong ito, tiyak na mapapahamak ito. Eduardo. Mula ngayon, si Terry ang magiging nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Santos. Alagaan mong mabuti si Terry. Hindi kadugo ng mga Santos si Terry. Ano ang ibig mong sabihin? Sa ganitong kalagayan, bakit patuloy kang nagloloko sa sarili mo kagalang-galang? Ang pangangaso sa tagsibol. Ang nakipagpalipas ng gabi sa emperador. Ay ako. Ikaw, Ako ito. ikaw. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Eduardo. Hindi ba? Matalino po ang inyong kamahalan sa buong lupain, maliban sa isang tao. Kamahalan, sino pa ang makakapag-utos ng mga karagdagang tropa? Ang emperador. Bakit? Ang aking pamilya, ang mga Santos, ay laging tapat, hindi kailanman nag-atubili. Bakit gusto ng emperador na mamatay si Eduardo? Inyong binighani ang emperador para patayin si Eduardo. Ginang ko, ang isang araw bilang mag-asawa ay nagdudulot ng 100 araw ng pagmamahalan. Kahit gaano ko siya kamuhi, hindi ko kailanman mahihikayat ang emperador na patayin ang sarili kong asawa. Hindi ako naniniwalang kayang maging ganoon kalupit ang emperador. Ipinapakiusap kong makausap ang emperador. Hindi na kailangang bumalik sa palasyo. Narito ako. Kung may sasabihin ka, harapang sabihin mo sa akin. Bilang anak ng langit,
Winawalang bahala mo ang lahat ng kaayusan, nakikipagtalik sa asawa ng iyong sakop. Inyong pinagplanuhan laban sa isang general. Hindi ito palalampasin ng langit. Ang imperyo ng dinastiyang Chase ay mawawasak sa tulad mong diktador. Mahal na hari. Ginang ko, natatakot ako na nawala na sa katinuan ng kanyang isip. Inay! Terry, huwag kang pumasok. Terry. Terry, Mga guwardiya? Kung saktan ng emperatris ang bata, patayin sa lugar. Ilibing sila kasama ng aking pamilya. hindi. Nanay! Ipahayag sa buong kaharian. Ang emperatris ay namatay sa kalungkutan. Si General Eduardo ay nagbuwis ng buhay para sa kaharian. Ako ay mag-aampon sa kanyang anak na si Terry, bilang aking anak na ampon. Gagawin ko siyang prinsipe ng siyang. Palalakihin ko siya sa aking piling. Binibigyan ko si Rosalie ng titulong unang ranggo na ginang. Rosalie, binibigyan kita ng kayamanan at karangalan. Salamat po, mahal na hari. Mula ngayon, tayo ay hindi na kailangang magtago. Nasiyahan ka ba? Oh, Rosalie, kailangan ko nang umalis. Si Terry ang tanging anak ko. Para kay Terry, humirang ako ng 36 na duke at Marcus upang tumulong at magpatatag sa trono. nagpapasalamat ako, mahal na hari. Rosalie. Ang mahal na hari ba ay tumatawag sa akin o sa mailap na pangarap sa iyong puso? Pagpapahingahin namin kayo, mahal na hari. Ako at si Terry ang magtatanggol sa kahariang ito. Ang mga kastilyo ay magwawakas sa inyo. Magwawakas sa akin. Si Terry ay hindi anak ko. Siyempre hindi. Kayo po at ako ay hindi kailanman nagkaroon ng relasyon. Paano ko magiging anak mo siya? Ang gabing iyon ng pangangaso. Wala namang nangyari. Siguro dapat ninyong alalahanin, mula simula hanggang katapusan, nagkaroon ba ako ng direktang inamin? Lahat yan ay gawa-gawa lang ng isip mo. Ikaw, sa akin. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Napakatanga ng tanong mo. Hinahamon mo pa akong magtanong. Walang silbi ang pag-ibig. Ang katotohanan ito, hindi ba mas alam ninyong mga lalaki kaysa sa mga babae? Ikaw, usurpador. Huwag ninyo akong tawaging ganoon, mahal na hari. Ang kahariang ito, sa pamilyang Reyes, dapat napunta mula pa noon. Kung hindi pinagbintangan noon ni Emperador Gabriel ng Chase ang lolo ko at namatay siya, hindi kailanman mapupunta sa mga kastilyo ang kahariang ito. Ngayon, oras na para ituwid ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, ang trono, sa wakas ay babalik na sa angkan ng mga Reyes.